Hello everyone, so this is Edmond, Mindaros Channel, at sa video ito ay pag-uusapan natin at i-guide ko kayo on how to pay TikTok Pay Later bill if your TikTok account is banned. So just in case na ban ang yung TikTok account at mayroon kang ongoing na TikTok Pay Later bill na dapat mong bayaran, so i-guide kita kung ano ba yung pwede mong gawin. So based sa experience ko, dahil ang aking TikTok account ay naban po ng automated network coordinations mga kaibigan. So ganito yung na-receive mong violations dito. Ito naman, once naka-receive ka ng ganito ay hindi mo na ma-access or hindi mo na ma-open talaga ang yung account, or ang gagawin mo na lang dito is kailangan mo mag-appeal, and then dapat yung appeal mo ay ma-reactivate or mag-run yung appeal mo para ma-open mo yung TikTok account. Ayan, so itong violations ko na to ay hindi ko naman na talaga inahasahan na mag-run yung aking appeal dahil may mga TikTok violations din ako. So, ang ginawa ko dito, so nag-research talaga ako kung ano ba yung pwedeng gawin natin or mga paraan para mabayaran yung TikTok Pay Later bill. So, since hindi na talaga ma-access or ma-open yung aking TikTok account. So, nag-research talaga ako and then nakuha ko yung TikTok Pay Later na email address po nila. So, ang TikTok Pay Later ay under po siya ng Aku Lako Philippines. So, ito yung ginawa ko mga kaibigan. So, i-open mo lang dito ang yung Gmail app. Okay? So, i-click mo lang yan. And then, i-click mo lang dito yung Compose. So, dito sa Compose, so dito sa prompt, automatic naman kung ano yung email address na gagamitin mo, mag-a-appear ka agad dito. And the next, dito sa to, ito yung kailangan mong ilagay. So, tiktok.csslc@akulako.com. Ayan, so na-find out ko na talaga sila ito dahil nung na-restore yung account ko, ay nag-email ulit si Aku Lako Philippines. Nadidetect pa nila sa kanilang system or nakita po nila. Ayun na, nakapagbayad na ako. Okay? So, ilagay mo lang ito. At dito naman sa subject, ito yung kailangan mong ilagay. So, dito naman, pwede mong i-copy ito mga kaibigan. So, pwede naman ito sa lahat. Just in case na ganito yung violations na na-receive mo or yung account mo ay naban na talaga, hindi mo na ito ma-open. So, inquiry about paying TikTok Pay Later bill after account ban. Ayan. So, ito yung ilagay mo dito sa kanyang subject. And then dito naman sa Compose, ito yung pwede mong ilagay na nag-create kasi ako dito ng email. Ayan, so ito yung nilagay ko. So, hello and good day. I'm sending this email to inquire about how I can pay my TikTok Pay Later bill because my TikTok account was banned due to network coordinations. My TikTok account name, so ilagay mo lang dito yung TikTok account name mo. And my username, so ilagay mo naman dito yung TikTok username mo. And then I currently have a TikTok Pay Later bill amounting. Ilagay mo naman dito kung magkano ba yung babayaran mo sa iyong TikTok Pay Later bill mo. And then could you please provide me with a way to pay it or check it in your system since I can no longer open my TikTok account. Ayan. So please help me so I can settle my payment immediately. Ayan. So ito lang yung gagawin mo dito. Ito yung lagay mo dito sa Compose. And then itap mo lang dito yung send mga kaibigan. So after sending, so after ilang oras ba yon, nag-response ngayon si Aku Lako Philippines. So ito naman yung response po nila. Okay, so ito yung response ni Aku Lako Philippines. Ayan, so greetings from Aku Lako Philippines. To help us address your concern promptly, could you please provide the following details? So, kailangan mong sundin kung anong nilagay po nila dito sa response po nila. So, ito yung gagawin mo. Ilagay mo lang dito yung registered full name mo, registered contact number, registered email address ng iyong TikTok account. Okay, so take note, TikTok account, mga naka-registered, ilagay mo lang dito. And then city address, yung gender mo, date of birth, and then yung screenshot of the issue for better understanding. So, mas maganda talaga na mayroon kang screenshot yung TikTok account mo. Kung ano bang problema, dapat mayroon kang screenshot as evidence talaga para ma-determine nila kung ano ba yung pwede nilang gawin kaagad. Okay? So, dito naman sa baba, maglalagay po sila dito ng kanilang email address and then mobile number. So, meron po silang Facebook. And then, yung email address, tama naman talaga. Yung nakuha ko, nagtugma naman. Yung tiktok.csslc@akulako.com. And then, yung hotline po nila, nandito naman. So, pwede ka naman ditong tumawag from Mondays to Saturdays from 8 a.m. to 6 p.m. So, kailangan mo lang itong i-response talaga. I-click mo lang dito sa reply. Pagka-click mo yung reply talaga, and then, i-follow mo lang yung nakalagay dito. And then, kailangan mo lang talaga na i-follow kung ano yung instruction nila dito. So, dito naman, so, tinap ko ulit dito yung sends kasi nagawa ko naman na.
And then hinayaan ko na lang kung magre-response po sila. And then unexpected naman na nag-run yung appeal ko talaga. So within 3 days, nag-run yung appeal ko. So na-restore and na-reactivate yung aking TikTok account. So ang ginawa ko dito ay binayaran ko kaagad yung aking TikTok Paylater bill dito lang sa aking TikTok account. So ginawa ko yon, and then after 1 day, nag-email ulit si Ako-Lako Philippines, and then dito ko talaga na find out na yung email address na ginamit ko dito ay sila po talaga. Kasi na-detect po nila sa system nila na nakapagbayad na talaga ako, na-settled ko na siya. And then ito naman yung email ni Ako-Lako Philippines. Okay, so ito yung email ni Ako-Lako Philippines once nung na-restore na yung account ko at nakapagbayad na ako. Kasi hindi na kasi ako nag-email sa kanila na sinabi ko na na-restore na yung account ko, hindi. So binayaran ko na, hinayaan ko na lang kasi na-settled ko naman na siya. And unexpected naman na mag-email ulit si Ako-Lako Philippines. At ito yung email po nila. So greetings from Ako-Lako Philippines. We acknowledge your update that the payment has already been completed. So sabi ko, nadidetect pala sa kanilang system na completed na yung pagbayad ko sa aking TikTok Paylater bill kasi na-settled ko na siya kaagad nung na-restore yung account ko. So nakikita pala talaga nila. Ayan, so we appreciate your effort in settling your account. Ayan guys, so ganito yung ginawa ko talaga, and then dapat formal yung pag-create mo ng email dito. Kung ano yung pinakita ko dito, pwede mong i-copy or pwede mong guide talaga dito para ma-settle yung TikTok Paylater bill mo. Just in case yung TikTok account mo ay na permanent ban na talaga, hindi mo na ma-access or hindi mo na ma-open. So ito yung pwede mong gawin talaga, so based sa aking experience. Although naman na hindi natin na talaga na inaasahan naman na mag-grant or ma-restore yung aking TikTok account, at least mayroon tayo ditong plan B talaga. So just in case mayroon kang problema dito, kailangan may plan A and may plan B ka. Ayan, so ito yung ginawa ko. So dito naman pwede mong i-guide ito. Alright, so ganun lang po kasimple mga kaibigan kung ano ba yung pwedeng paraan na pwede natin gawin just in case yung TikTok account natin ay na permanent ban, hindi na ma-open or hindi na ma-access. Hope na nakapagbigay ako ng konting kalaman at guide tungkol sa TikTok app tutorials. Thank you guys, and see you in my next tutorials.